Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang dalawang malalakas na mandirigma ay nalalapit ng magtagpo sa ibabaw ng boxing ring, isang kapanabik na laban at pinakaaabang ang laban sa buong mundo. Naoya Inoue aka The Monster vs John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Si Naoya Inoue ay lumakas ng ganyan dahil ang tatay niya mismo ang nagte-training sa kanya. Dahil sa paggabay ng kanyang tatay, si Naoya Inoue ay naging halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Isang napakadelikadong boksingero. Down for only the third time in his career. And with his head, and he's not going to make it. And we talked about tasting the power, and he's tasted it now. Pero hindi papatalo ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas, walang iba kundi si John Riel Casimero, na siyang tanging inaasahan na babasag, babali at puputol sa pag-aarangkada ni Naoya Inoue patungo sa tagumpay. Isang mahusay na laban sa tingin ng lahat. Dapat iwasan ni Casimero ang mga nakamamatay na suntok sa katawan ni Inoue, ngunit sa sabay-sabay na pag-aralan ang tamang anggulo para ihatid ang kanyang mga counter punches sa katawan at ulo ni Inoue. I'm sure Inoue have some weakest spot. With good timing he will be knocked down. Ang estilo ng boxing ni Casimero ay parang awayan sa kalye na nagmumula sa lahat ng direksyon na may 100% na katumpakan, at mas malaki siya kay Inoue na tinatawag na halimaw ng Japan, habang si Casimero ay angas ng Pilipinas. Ang kamao ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas, angas ng Pinas, ay isang malakas, mabilis, matatalim ang mga suntok kaliwat kanan. Pero meron talaga siyang super technique na hindi pa alam ng karamihan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakatibay ng panga nito? Kahit ilang solidong suntok ang tumama sa pagmumukha niya ay parang hangin lang na dumaan, kayang-kaya niyang sumalo ng pinakamalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa kanya. Ang teknik na ito ay tinatawag na sabay sa galaw ng kamao, na karaniwan natin makikita sa mga top boxers champion, isang kakayanan na sumabay sa galaw ng suntok. Kung paano ito tatama at kung tatama ito ay hindi gaano mapinsala, at isa na rin sa binayayaan ng estilong ito ay walang iba kundi si John Riel Casimero aka Cuadro Alas, Angas ng Pinas. Si John Riel Casimero ay isang boksingero na kayang magsugal or magpain ng mukha niya sa kalaban. Para malinlang niya ang kalaban sa oras kung saan nakatutok ang kalaban niya sa mukha niya, ay isang malaking pagkakataon para kay John Riel Casimero ang mag-counterpunch ng solidong suntok sa kalaban. Ang pumagit sa pain at estilo ni John Riel Casimero aka Angas ng Pinas at tiyak na may kalalagyan, at kapag minalas-malas ay baka tulog ang abutin sa ibabaw ng boxing ring. Magaling din manghula si John Riel Casimero kung ano susunod na galawan ng kalaban, kaya madali niya itong maka-counterpunch dahilan sa pagkasira ng estilo ng kalaban. Kayang-kaya din ni John Riel Casimero dumipensa habang nakikipagsabayan sa kalaban. Madali rin mag-adjust ng estilo si John Riel Casimero, depende sa style ng kalaban. Kaya walang takot si John Riel Casimero na sumugod ng sumugod sa kalaban. Sa unang tingin ay hindi mo lubos maisip na ang pagsugod niya ay isa rin palang depensa na tiyak malilito ang kalaban at hulaan ang mga susunod niyang mga suntok. Ayon sa eksperto, si Casimero ay may estilo at pamamaraan na hindi kayang ituro sa iba. Kung sa tingin ng karamihan, ang suntok ni John Riel Casimero ay isang bahala na suntok or bara-bara, dyan kayo nagkakamali dahil isa itong estilo or tahimik na pamamaraan at susi ng isang tagumpay. Marahil alam din ng Team Inoue ang pamamaraan at estilo ni John Riel Casimero, kaya tila takot sila at ayaw nilang patulan labanan si John Riel Casimero aka Cuadro Alas, Angas ng Pinas dahil sa kanyang estilo na tiyak ikatatalo nila. Sasanay sa pakikipaglaban ay paghahanda sa sarili para maging magaling na boksingero. Isa ritong best training ay ang sparring. Posposa na nga rito ang pagsasanay ni Naoya Inoue aka The Monster sa bulwarty ng Japan. Ang Team Inoue, ang pagsasanay para paghandaan ang paparating na malakas at magaling na boksingero. Ayon sa Team Inoue, sisimulan ng maaga ang matinding training, dahil ang mock laban nito ay hindi basta-basta. Pinaghahandaan talaga ni Naoya Inoue ang darating na laban kontra sa isa sa pinakamalakas. Ang pagpapalakas ng suntok ay isang preparasyon sa laban niya at para ihanda ang sarili sa isang malaking hamon. Pinatibay ni Monster, Naoya Inoue ang sarili para maging isa sa pinakamahusay na mandirigma sa buong mundo. Hindi malabo mangyari na mas hihigitan pa niya ang tagumpay ni Manny Pacquiao aka pambansang kamao ng Pilipinas. Ang Japanese Monster na si Naoya Inoue gusto makuha ang mas mataas na kampiyonato at oh my gosh, so now never forget. No Monster, you are a Japanese torture again. What?
Told you, man. Ang lakas ay masusubukan na. Ang pinaka-delikadong kalaban ni Naoya Inoue na matatagpuan sa Pilipinas ay walang iba kundi si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. May taglay na pambihirang lakas ng kamao, kakaibang estilo, mabilis na suntok at iba pa. Si John Riel Casimero ang tanging inaasahan na tatalo sa tinaguriang halimaw ng Japan, na si Naoya Inoue aka The Monster. Ang labanan ni John Riel Casimero versus Naoya Inoue ay mangyayari pa nga ba? Ang pambato ng Japan at halimaw pagdating sa pakikipaglaban na si Naoya Inoue, ay may taglay ding lakas at hindi lang basta lakas, isang pambihirang lakas na tingin ng lahat ay mas malakas pa sa tinaguriang Pac-Man, na si Manny Pacquiao. Dahil ilang Pinoy na ang tinalo nito pagdating sa palakasan ng kamao, isa na rito si Nonito Donaire na kanyang pinatumba dahilan sa pagkatalo nito, si Naoya Inoue din ang hinirang na Best Offensive Fighter dahil kitang-kita naman sa kanyang mga laban kung bakit siya ang hinirang na Best Offensive Fighter. Si John Riel Casimero ay todo ensayo may laban man o wala dahil gusto niya patunayan na isa rin siya sa pinakamalakas pagdating sa bantamweight, na kahit si Naoya Inoue ay kaya niya patoban at talunin, si John Riel Casimero ay kabilang din sa pinakamahusay at pinakadelikadong boksingero. Gustong-gusto na makaharap ni Casimero itong si Inoue pero mailap pa rin sa kanya ang The Monster at halatang naduduwag at parang hindi naman interesado si Inoue makipaglaban kay Casimero. Nakilala lalo si Casimero sa laban niya kontra Titi nang patumbahin niya at talunin ito. Napanabik ang laban niya kontra Titi dahil pagkaakala ng lahat ay isa lang warm-up game ni Titi si Casimero ay hindi pala, hindi nila inaasahan ang lakas ng tinaguriang angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero. Kaya gustong-gusto na ng mga boxing fans na makaharap nito si Naoya Inoue dahil sa taglay nilang angas na dalawa pagdating sa boxing. Sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni John Riel Casimero si Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you so much. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.